bawiin mong sinabi mo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Hindi ako baboy, naiintindihan mo? Naiintindihan mo? O bakit galit na galit ka? Nagbibiro lang naman ako, paring Gerald. Ma'am Isa, alam kong may gusto kayong sabihin pero uunahan ko na po kayo. Oras na makialam kayo sa buhay namin magtiyuhin, sisiguruhin ko magugulo ang buhay ninyo at isasama kong asawa niyo sa impyerno. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo ang kahiyupang ito. Ang taas pa naman ng respeto ko sa iyo dahil akala ko mabuti kang ama. Akala ko isa kang mabuting tao. Nagkamali pala ako. Ipakukulong kita, makikita mo. Auntie Mira, gusto kong kumante. Galit po ako. Galit na galit. Pinatay niya ang baby ko. Parurusahan ko sila sa mga ginawa nila sa akin. Taon 2014. Cagayan. Napabuntong hininga na lamang si Sally habang nakayukom pumasok sa loob ng kanilang silid-aralan, matapos na pagtawanan ng mga nakasalubong niyang mga bata. Oh, Sally, napano ka? Wala po, ma'am. May nang iinis lamang. Hayaan mo, pagsasabihan ko sila, ha? Sige na, maupo ka na at magsisimula na ang ating klase. Sa edad na 14 anyos, nasa ika-4 na baitang pa lamang si Sally. Medyo mahina siya sa klase dahil sa kanyang kapansanan. Isa siyang dalagita na nagtataglay ng autism. Subalit ang kanyang lagay ay hindi naman gaanong malubha dahil may kakayahan naman siyang makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba. Isang hapon, naghihintay si Sally sa tito niyang si Gerald na may isang batang lalaki ang nambato sa kanya gamit ang isang maliit na sanga ng kahoy. Tinamaan ang kanyang noo na ikinagulat naman ng dalagita. Hoy, Abnoy! Sinong hinihintay mo dyan? Kawawa ka naman. Wala ka nang mama, wala ka pang papa. Bakit mo ba ako inaaway? Hindi naman kita inaano Ayusin mo nga yung pananalita mo. Dalaga ka na tapos kung magsalita ka, daig mo pang 5 taon. Abnoy ka talaga. Bleh! Napayuko na lamang ang dalaga habang kagat-kagat ang kuko ng kanyang kanang hintuturo. Walang maisagot sa bata dahil sa takot siyang baka saktan siya noon. Hoy bata, anong ginagawa mo sa pamangkin ko, ha? Nang makita si Gerald, nanlaki ang mata ng batang lalaki. Takot itong tumakbo papalayo at walang lingon-lingon sa kanilang direksyon. Inaway ka ba ng batang yon, Sally? Opo, tito. Sinaktan ka ba niya? Masakit po dito. Binato niya po. Alam ko na. Para mawala ang sakit niyan, bibili tayo ng ice cream. Gusto mo ba yon? Ice cream? Masarap yon. Salamat po, Tito Gerald. Mula pagkabata, si Gerald na ang tumayong ama ni Sally. Kapatid niya ang ina ng dalagita at nang iwan yun ng nobyo ay nawalan na rin ng gana na buhayin ang kanyang anak. Gusto ng babae na ipaampon sa iba ang kanyang anak, ngunit mariing tinutulan yun ni Gerald at nangako siya na ang aako sa responsibilidad. Simula ng araw na yun, hindi na nagpakita pa ang ina ni Sally at kalaunan ay nabalitaan na lang ni Gerald na namatay na ang kanyang kapatid. Hindi lingid kay Sally ang lahat, ngunit hindi naman nito naramdaman ang sakit ng pag-aabandona ng kanyang ina dahil punong-puno siya ng pagmamahal mula sa kanyang tiyuhin. Pinalaki siya ni Gerald na maunawain at mabait sa kabila ng kanyang kapansanan. Masarap ba yung ice cream mo, Sally? Opo, Tito Gerald.
masarap po ang ice cream. Sa susunod, pag may mang-aaway sa'yo, isumbong mo agad kay Tito, ha? Ako ang bahala sa mga yon. Sabi po ni teacher, babad ang away, Tito. Iyoko mapagalitan niya. Tama naman si teacher mo. Masamaan ng aaway, pero hindi naman ako papayag na pag sinaktan ka iiyak ka lang. Kailangan mo ring lumaban para sa sarili mo. Hindi mo palaging kasama si Tito Wala naman ako lagi sa school mo para maipagtanggol kita. Tatakutin ko na lang sila, Tito. Sabihin ko, susumbong ko sila sa'yo. Yan, gawin mo yan para hindi ka na nila uliguluhin. Sige na, ubusin mo na yung ice cream mo para makauwi na tayo. Tricycle driver si Gerald at sapat naman sa kanilang dalawa ni Sally ang kanyang kinikita. Parang Gerald, birthday ng misis ko ngayon. Daan ka naman muna sa bahay nang makapag-inom naman tayo. Talaga paring Benjo? Susunduin ko pa kasi si Sally. Tamang-tama, doon na kayo maghapunan sa bahay. Basta, pumunta ka ha. Kulang ang tropa kung hindi ka sisipot. Oo naman pare, ikaw pa ba? Sobrang lakas mo sa akin. Excited naman si Sally nang malaman na pupunta sila sa bahay ng kanyang teacher para makiselebrate sa birthday nito. Ang kanyang teacher na si Ma'am Iza ang asawa ng kaibigan ng kanyang tiyuhin na si Gerald. Happy birthday po, Ma'am Iza. Maraming salamat, Sally. Halina kayo rito sa loob. Handa na ang hapunan. Happy birthday, ma'am. Inimbita po kasi kami ni paring Benjo kaya hindi ko na tinanggihan. Alam mo naman ang asawa ko, Gerald. Lahat kayo mga kasamahan niya ay tinuturing niyang kapamilya. At alam kong ganun din kayo sa kanya. Masaya kong dumating kayo ni Sally ngayon. Matapos maghapunan, nagkayayaan na ang mga kalalakihan na mag-inuman. Sally, dito ka lang kay Ma'am Iza, ha? Huwag kang magpapakalasing, Tito Gerald, ha? Oo naman. Konti lang ang iinumin ni Tito. Babangka lang ako sa kwentuhan. Nang makatalikod ang tiyuhin, tumulong na si Sally kay Ma'am Iza sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pati sa paghuhugas ay nakibahagi rin siya. Dalagitan na yung anak-anakan mo, pare. Wala ka na bang balak mag-asawa? Mag-asawa? Wala na sa isip ko yung mga ganyang bagay, pare. Sapat lang kasi sa aming mga pangangailangan ng kinikita ko. Kung mag-aasawa pa ako parang kumuha lang ako ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Dagdag gastusin lang yan. Iba pa rin kasi kapag may katuwang ka sa buhay. Pag may problema, may kaagapay ka kung paano lutasin ang mga suliranin mo. Saka, alam mo naman, may pangangailangan din tayong mga lalaki. Ikaw talaga, pare. Kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo. Seryoso ko, pare. Iba pa rin talaga kung may asawang nag-aasikaso sa'yo. Mula nung iniwan sa akin niyang si Sally, itinuring ko na siyang akin. Nangako akong lahat ng oras at pagmamahal ko, ibibigay ko na lang sa kanya. Mahal na mahal ko ang batang yan. Wala na akong balak pang mag-asawa dahil baka saktan lang siya dahil sa kapansanan niya. Iniiwasan ko rin kasing mangyari yun, pre. Talaga ba, paring Gerald? Baka naman yung abnoy mong anak-anakan patago mo ng tinitira, kaya wala ka ng balak pa mag-asawa. Kasi naibibigay naman na niya pangangailangan mo. Anong sabi mo? Gago ka pala Mabilis na nahablot ni Gerald ang kwelyo ng kanyang kasamahang driver na si Gary at kaagad na inundayan ng malakas na suntok. Sapul ang panga nito at kaagad na bumalandra sa upuan. Hindi pa siya nakontento, nilapitan pa niya ito at dinuro-duro. Bawiin mong sinabi mo, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Hindi ako baboy, naintindihan mo? Naintindihan mo? Bakit galit na galit ka? Nagbibiro lang naman ako, paring Gerald. Paring Gerald, huminahon ka. Paring Gary naman kasi, huwag kang bastos. Birthday ng asawa ko't nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Ayusin mo naman yung pagsasalita mo. Bitiwan mo ako, pare. Gugulpihin ko talaga yan Pare, ako na nakikiusap. Palampasin mo na lang muna. Lasing na kasi, kaya hindi niya na naiisip kung tama pa bang mga pinagsasasabi niya.
ako na humingi ng dispensa sa'yo, pare. Pasensya ka na. Hindi, binabastos niyang anak ko eh. Kumalma ka lang, pare. Pag-usapan na lang natin to bukas. Huwag ngayon, nakainom na tayo. Tsaka medyo malakas na rin ang tama ni paring Gary. Biro lang yun, pare. Sa susunod na magbibiro ka, siguruhin mo nakakatawa. Nagpaalam na lang ng maayos si Gerald kay Benjo at kay Teacher Iza bago sila umalis. Humingi rin siya ng dispensa, dulot ng nangyaring kaguluhan. Tito Erald, bakit kayo away ni Uncle Gary? Hindi lang kami nagkaintindihan kanina. Bakit po? Lasing na kasi siya kaya nakapagbitaw siya ng masakit na salita sa akin. Sa susunod kasi, wag na kayong iinom para wala kang kaaway. Sige na. Matulog na tayo. Maaga pa tayong babangon bukas. Kinaumagahan, maagang namasada si Gerald matapos na maihatid si Sally sa eskwela. Marami siyang naging pasahero nung araw na yun, kaya naisipan niyang bumili ng fried chicken para sa dalagita. Paborito kasi yon ng kanyang pamangkin. Bandang 11:30, nagtungo na siya sa paaralan para maghatid ng ulam sa kanyang anak-anakan. Malayo pa lamang, kumakaway na si Sally sa kanyang paparating na tiyuhin. Tito Erald! Sally, hetong fried chicken. Kumita kasi ng medyo malaki kesa sa inaasahan ni Tito, kaya masarap ang ulam mo ngayon. Salamat po, Tito Erald. May ice cream po ba? Mamayang hapon, mag-ice cream tayo, ha? Yung masarap na ice cream po, ha? Yung natutunaw. Oo naman. Sige na, alis na ako. Pakabusog ka, ha? Uminom na maraming tubig. Sige po, bye-bye, Tito Erald. Saktong paglabas sa gate ng paaralan, nakasalubong ni Gerald si Gary na nooy papasok naman. Kumulo agad ang dugo nito nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang lalaki. Akmang lalagpasan na sana niya yon nang tinawag nito ang kanyang pangalan. Sandali lang, paring Gerald. Bakit? Paring Gerald, pasensya ka na sa mga nasabi ko kagabi ha. Hindi ko naman kasi alam na didibdibin mo yun. Nagbibiro lang talaga ako, pare. Ay, di magandang biro mo, pre. Oo, hindi normal si Sally, pero wag mo naman siyang bastusin. Alam mo, pare, ni minsan, hindi ko naisip yung mga bagay na sinabi mo. Anak ng turing ko sa kanya. Palibhasa, wala ka pang anak kaya kung makapagsalita ka akala mo, puro kalokohan lang lahat ng bagay. Pasensya na talaga, pre. Hindi na mauulit. Tango na lamang ang isinagot ni Gerald bago nagpaalam na mauuna na. Hindi niya na napansin ang mapangilatis na tingin ng kanyang kaibigan. Makakaganti rin ako sa iyo. May araw ka rin sa aking gago ka. Samantala, sa loob ng klase, hindi mapakali si Sally. Ilang ulit na rin siyang nagpapabalik-balik sa loob ng CR na napansin naman ni Teacher Iza. Oh, Sally, may problema ba? Sakit puson ko, ma'am. Tapos may dugo po sa panty ko kahit wala akong sugat. Ha? Unang beses mo bang naramdaman yan? Ibig kong sabihin ngayon ka lang ba nagkaganyan? Opo. Takot po ako, ma'am. Normal lamang yan sa mga babae na nagdadalaga na, Sally. Halika, tuturuan kita kung paano gumamit ng napkin. Marami pang sinabi si Teacher Iza kay Sally tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Nakinig naman ang dalagita at inulit-ulit pa ang mga paalala at payo ng kanyang guro. Pag-uwi ng dalagita sa kanilang bahay, agad naman niyang ibinalita kay Gerald ang pagdadalaga niya. Para namang nabigla ang lalaki at tila may pag-aalala na gumuhit sa kanyang muka. Tito Erald, sabi ni Ma'am Isa, ibili niyo raw po ako ng napkin. Naku, hindi ko pa naman alam kung paano gamitin yung napkin, Sally.
Huwag po kayong mag-alala, Tito. Tinuruan na po ako ni Ma'am Isa. Ah, ganun ba? Sige, bumili ka na sa may tindahan para may magamit ka. Kinabukasan, tungkol sa pamilya ang naging topic sa aralin. Pinagawa sila ng family tree at isa-isang nagpaliwanag kung gaano nila kamahal ang kani-kanilang mga pamilya. Nang si Sally na ang tinawag ng guro, ipinakita niya ang kanyang iginuhit na puno na mayroong isang bunga. Ito ang aking pamilya, si Tito Erald ang puno at ako ang bunga. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Wala ka ba mama at papa, Sally? Papa ko si Tito Erald. Wala akong mama, patay na. Papa? Bakit Tito ang tawag mo sa kanya? Dahil sa tono ng pagtatanong ng kanyang kaklase, napayuko na lamang ang dalagita. Kinagat-kagat na lamang niya ang kanyang kuko dahil nahihiya siyang sagutin yon. Kasi kapatid ng Tito Erald ni Sally ang mama niya. Hindi na nakilala ni Sally ang totoo niyang papa. Pero kahit tito lang niya si Gerald, parang papa niya na rin yon kasi ang Tito Gerald niya ang nag-aalaga sa kanya. Hindi ba, Sally? Opo, love na love din po ako ni Tito Erald. Tama. Ikwento mo naman sa amin kung papaano ipinapakita ni Tito Gerald mo ang pagmamahal niya sa iyo, Sally. Love po kami. Tapos, kiss niya po ako. Dito, oh. Kaso, kagabi, hindi. Tila nabahala si Teacher Iza sa mga sinabi ni Sally, kaya pinaupo na lamang niya ang bata at tumawag na lamang ng iba pang estudyante. Hindi nawala sa isip ng guro ang sinabing yun ni Sally, parang iba kasi ang dating sa kanya. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon ay kinausap niya ito nang sila lamang dalawa. Sally, di ba naikwento mo kanina na lablab kayo ng tito mo? Ano ba yung ginagawa niyang lablab sa'yo? Hinahag niya po ako, tapos binibilhan ng ice cream. Yung kiss? Kiss niya po ako bago kami tulog. Kagabi, hindi ko kasi may dugo ako. Tulog na lamang po si Sally. Ah, ganun ba? Akala ko naman kung ano nang ginagawa ng tito mo sa'yo. Bandang tanghali, nang mapansin ni Teacher Iza ang tagos ng dugo sa palda ni Sally, ayaw niyang mapahiya ang dalagita, kaya inuwi niya na lang muna yon sa kanila para makapagbihis. Pahihiramin niya na lang muna ng bestida ang bata. Oh, dito ka na muna sa sala, ha? Kukuha lamang ako ng bestida sa kwarto para maisuot mo. Manood ka lang muna ng TV. Opo, Ma'am Iza. Dahil alam ni Sally kung paano buksan ang TV, kaagad niyang pinagana yon. Nang rumihistro sa screen ang mga kaganapan ng eksena, ay nakuha kaagad ang atensyon ng dalaga. Tutok na tutok siya roon at ngingiti-ngiti pa. Oh, heto, Sally. Kasyang-kasya to sa'yo. Ay, Diyos ko, patayin natin to, Sally. Dali-daling pinatay ni Teacher Iza ang TV. Sakto namang dumating ang kanyang asawang si Benjo para mananghalian. Diyos ko naman, Benjo, bakit nakasalang pa tong DVD player? Napanood tuloy ni Sally. Itago mo na yan. Baka may makakita pa niyan nakakahiya. Nako, pasensya na mahal. Nakalimutan kong kunin yan kagabi. Sa susunod kasi mag-iingat ka. Alam mo namang may mga batang nagagawi dito. Ma'am, bakit niyo po pinatay yung TV? Bawal kasi sa iyo yan, Sally. Pangmatanda lang kasi ang mga ganoong palabas. Hubad sila po. Tapos, kain ice cream yung babae. Talap-talap nun. Gawa ko po yun kay Tito Erald. Nanlaki ang mga mata ni Teacher Iza sa sinabi ng bata. Naitakip na lamang niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at nabitawan ang dalang bestida.
Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Kinilabutan ang maestra, naaawa, nagagalit at napapaiyak. Halo-halong emosyon ang lumukob sa kanya nung mga oras na yon. Nanginginig na niyakap ang kanyang estudyante. Ang napanood ni Sally ay isang eksena ng malaswang kaganapan sa ibabaw ng kama sa pagitan ng isang babae at lalaki. Totoo ba yung sinabi mo, Sally? Ginagawa niyo yon ng tito mo? Opo, gabi-gabi po. Kaso, nung may dugo ako, hindi siya tabi sa akin eh. Diyos ko! Ibig sabihin, magkatabi kayong natutulog? Opo, higa ako sa braso ni Tito Erald, tapos hubad kami, kasi love na love niya ako, love ko rin siya, papa ko po siya eh. Gaano katagal nyo nang ginagawa ang love-love nyo, Sally? Kailan pa yan nagsimula? Nung birthday ko po yun eh, 9 years old po ako. Naalala pa ni Teacher Iza ang selebrasyon ng birthday na yon ng kanyang estudyante. Dahil nga sa magkaibigan si Gerald at si Benjo ay kasama silang nagdiwang ng kaarawan nito. Lasing na lasing si Benjo noon, gayon din ang kanyang mga kasamahan, maging si Gerald. Naalala niya pang naggalit-galitan siya noon para lamang mapauwi ang kanyang asawa. Buti na lamang pagdating nila sa kanilang bahay ay saka pa lamang bumuhos ang malakas na ulan. Ilang beses na napalunuklaway si Teacher Iza. Ipinaliwanag niya ng husto kay Sally ang tungkol sa mga ganoong bagay, kung sino-sino lang ang maaaring gumawa noon at kung ano ang mangyayari sa kanya kapag patuloy na ginawa yon ng kanyang Tito Gerald. Bad yun, Sally. Hindi niya dapat gawin yun sa'yo. Pwede siyang makulong oras na isumbong ko siya sa mga pulis. Hindi po bad, tito ko. Kayo po ang bad. Inaaway niyo siya. Umiiyak sa galit at patakbo na lamang umalis ang bata. Hindi na siya naabutan ni Teacher Iza dahil nakasakay na siya kaagad ng tricycle. Akmang aalis na rin sana ang guro nang tawagin siya ng kanyang asawa. Narinig ko ang lahat, mahal. Kailangan may gawin akong aksyon tungkol dito, Benjo. Inaabuso ni Gerald ang pamangkin niya. Mahal, buhay nila yan. Huwag ka nalang makialam. Ano huwag ako makialam? Karapatan ko makialam dahil ako ang teacher niya. Hindi ka ba naaawa sa bata? Minomolestya siya ng sarili niyang tiyuhin. Oo, ikaw ang teacher niya. Pero buhay nila yan. Magugulo lang ang buhay natin kung pakikialam mo pa sila. Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nawala ng isang anak, Isa? Dahil sa pakikialam mo sa buhay ng ibang tao. Kaya sana naman, magtanda ka na. Huwag mo nang hintayin na baka isa na naman sa atin ang mapahamak. Anong gagawin ko, Benjo? Manahimik ka. Ipagsawalang bahala mo na lamang ang nalaman mo. May mga anak ka pa nangangailangan ng iyong kalinga at pag-aaruga. Samantala, umiiyak si Sally na nakasakay sa loob ng tricycle. Hindi na siya nagdalawang isip na parahin yon kanina dahil kilala naman niya kung sino ang driver noon. O Sally, ano nangyari sa'yo? Ba't kasi si Ma'am Isa, inaaway niya Tito Erald ko? Bakit niya inaaway? Baka may kasalanan ng tito mo kaya ganun. Hindi, mabait tito ko. Sige, ihatid na lang kita sa school niyo ha. Kakain pa kasi ako eh. Ayaw ko punta school. Galit ako kay Ma'am Isa. Biglang may sumaging senaryo sa isip ni Gary na bigla niyang ikinangisi. Isang plano ang kanyang nabuo nang muli niyang sulyapan ang dalagita. Makakaganti na rin ako sa iyo, Gerald. Anong gusto mong kainin, Sally? Ibibili na lang kita. Lumiwanag ang muka ng dalagita dahil sa kanyang narinig. Ice cream po, 2. O sige, pero bago tayo bumili ng ice cream, samahan mo muna ako sa bahay, ha? May kukunin lang ako doon. Sige po, Uncle Gary.
Dinala ni Gary si Sally sa loob ng kwartong kanyang tinutuluyan. Kaagad siyang naghubad ng damit pagkapasok doon dahil sa init ng panahon. Gusto mo bang bigyan kita ng ice cream tapos pera araw-araw, Sally? Gusto ko po. Sige, sundin mo lang ang sasabihin ko ha. Pag nagawa mo, bibili tayo agad ng maraming ice cream. Excited naman ang dalagita at kaagad na ginawa ang utos ni Gary sa kanya. Sanay na sanay naman siya sa gawaing yon, kaya hindi na siya nag-atubiling gawin. Ilang sandali pa, ang bawat sulok ng kwarto na yon ay napuno ng ungol ni Gary at munting halinghing ni Sally. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na sila at naghanda ng pumunta sa tindahan na nagbebenta ng ice cream. Nagustuhan mo ba yung ginawa natin, Sally? Opo. Saan mo natutunan yun? Ang galing-galing mo ah. Gawa ko po yun kay Tito Erald ko eh. Napangisi namang tinitigan siya ni Gary mula ulo hanggang paa. Sabi na may tinatago talagang kademonyohan tong si Gerald. Ang galing naman. Lagi niyo bang ginagawa yun? Opo. Sige, sa susunod, pag wala ka ng dugo, iba naman ang gawin natin, ha? Love mo rin pala ako, Uncle Gary? Oo naman, love na love. Halika na, pumili ka na ng gusto mong ice cream, kahit gaano karami. Yung totoong ice cream naman ang kainin mo. Pasado 3:00 na ng hapon nang ihatid ni Gary si Sally sa labas ng paaralan. Hindi na pumasok ang dalagita at dun na lang hinintay ang kanyang tiyuhin. 1 linggo ang lumipas. Kinausap muli ni Teacher Iza si Sally. Sally, galit ka pa rin ba kay Teacher Iza? Tiningnan lang siya ng masama ng dalagita. Ganito kasi yun. Kaya ako nagagalit sa tito mo kasi may ginagawa siyang hindi maganda sa'yo. Mabait po ang Tito Erald ko. Please po, huwag niyo siyang awayan. Hindi ko po kayo bate. Wala nang nagawa pa si Teacher Iza dahil mabilis na siyang nilisan ng dalagita. Ay, naguguluhan ako. Ayaw ko namang maapektuhan ang pamilya ko sa nangyayari sa inyo, Sally. Isang gabi, matapos maghapunan sina Gerald at Sally, naghanda na silang dalawa para sa kanilang pagtulog nang umalulong ang mga aso sa labas. Sally, naghugas ka na ba ng katawan? Opo, Tito Erald. Mabuti naman. Ilang gabi din tayong hindi naglablab. Namimiss mo na ba si Tito? Opo. Kakain ka ulit ng ice cream ngayon. Si Uncle Gary, Tito, iba yung ice cream niya eh. Ha? Si Gary? Teka, bakit mo nabanggit si Gary? Kinain ko rin yung ice cream ni Uncle Gary. Iba po dun sa'yo. Lintik. Bakit mo ginawa yun? Bigyan niya kasi akong pera. Sabi niya, love daw niya ako. Parang ikaw din, Tito Erald. Ang walang hiyang yun. Mapapatay ko siya. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito sa bahay. Saan ka po pupunta, Tito Erald? Bakit galit ka? Humahangos na tinakbo ni Gerald ang kanyang tricycle. Akmang paaandarin niya na yon nang mapansin si Gary na nakatayo sa di kalayuan. Mabilis ang kanyang mga galaw na tinungo ang kinaroroonan ng lalaki. Nang makalapit, kaagad niyang kinwelyuhan yon at dinuro-duro. Walang hiya ka! Mapapatay kitang hayop ka! Mag-asawang suntok kaagad ang binigay niya rito, ngunit mabilis namang nailagan yon ng lalaki. Sa muli niyang pagpapakawala ng mga suntok, ay bumwelo na rin ang kanyang kalaban. Nagpambuno silang dalawa at tila walang gustong magpatalo. Nang magkaroon ng pagkakataon, pumaibabaw sa kanya si Gary at sinakal siya ng mariin. Huwag ka na magpanal-banalan, paring Gerald. Alam ko na sikreto mo.
Alam ko na ang pambababoy mo sa anak-anakan mo, kaya kung ayaw mo makulong, isali mo na ako sa mga pinaggagawa mo. Anong pinagsasasabi mo, ha? Huwag ka na magmaang-maangan pa, bistado na kita. Manya ka rin palang hayop ka. Paano mo nalaman? Naikwento sa akin ng anak-anakan mo at nagdemo pa siya. Tama nga ang sinabi ko noon. Wala ka ng balak pa mag-asawa dahil na ibibigay naman pala ni Sally ang pangangailangan mo bilang lalaki. Tumahimik ka! Oo naman, magiging tikom ang bibig ko. Oras na ibahagi mo sa akin ang langit na nalalasap mo, pare. Kung magtitigas-tigasan ka, titiyakin kong sa kulungan ang bagsak mo. Ngayon, ano nang pasya mo, ha? Paring Gerald, ha? Saglit na nakiramdam si Gerald. Huminahon siya at bumangon mula sa pagkakahiga na dagan-dagan ni Gary. Inayos niya ang kanyang sarili at luminga-linga sa paligid. Sinisigurong walang nakamasid. Pasimple niyang tinapik ang balikat ng lalaki at nagsabay na silang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Uncle Gary! Sally, maglalaro tayo, ha? Una ko tapos si Uncle Gary naman ang makakalaro mo. Galingan mo, ha? Sige po. Matapos ang mainit na eksena, biglang naalala ni Gary ang nangyari nung araw na umiiyak si Sally. Sally, bakit ka nga pala nagalit kay Teacher Isa noon nakaraan? Galit kasi siya kay Tito Erald Bastos daw, ikaw Tito. Pwede ka na raw makulong kasi lablab mo ko. Bad daw kasi yun. Bad tong gawa natin. Sabi niya. Tila namanhid naman ang buong katawan ni Gerald sa kanyang narinig. Sinabi mo ba kay Teacher Isang mga ginagawa natin? Opo, iyak nga po siya Hug niya ako tapos galit siya sa'yo, Tito, kaya hindi kami bate. Aba, pare, kailangan mong gawan ng paraan yan. Mukhang hindi lang pala ako nakakaalam ng sikreto mo. Tumahimik ka nga dyan. Oras na mabulyaso ko, idadamay kita, tandaan mo yan. Teka, solo ka lang nung una tapos ngayon, idadamay mo na ako. Kesa magreklamo ka dyan, mag-isip ka ng paraan kung paano mo ako matutulungan. Nag-aaway po kayo? Bakit po? Hindi kami nag-aaway, Sally. Magpahinga ka na. May pag-uusapan lang kami ni Uncle Gary mo, ha? Good night. Good night po. Samantala, habang nag-aabang ng masasakyang tricycle si Teacher Isa, nadaanan siya ni Gerald. Pinara niya ito para makausap. Nang makasakay na siya, ay sinimulan na niyang magbukas ng usapan. Subalit mabilis na pinaharurot ni Gerald ang tricycle at inihinto yun sa lugar na walang tao maliban sa kanilang dalawa. Matalim siyang tinitigan ng lalaki at mariing nagwika. Ma'am Isa, alam kong may gusto kayong sabihin, pero uunahan ko na po kayo. Oras na makialam kayo sa buhay naming magtiyuhin, sisiguruhin kong magugulo ang buhay ninyo at isasama ko ang asawa niyo sa impyerno. Hindi ko akalain na magagawa mo ang kahayupang ito, Gerald. Ang taas pa naman ng respeto ko sa iyo dahil akala ko mabuti kang ama. Akala ko isa kang mabuting tao. Nagkamali pala ako. Ipakukulong kita, makikita mo. Ah, talaga? Hindi mo pa ako na ipapakulong. Baka mauna nang makulong sa loob ng kabaong ang asawa at mga anak mo. Hayop ka! Wala kang awa! Salot! Sabihin niyo ng gusto niyong sabihin. Pero iisa lang talaga masisiguro ko, ma'am. Magiging payapa po ang mga buhay natin kung magiging pipi at bingi lang kayo. Lalong-lalo na sa pamumuhay namin ng pamangkin ko. Maliwanag ba, ma'am? Kayo na mismo nagsabi, hindi niyo inakala ang kahayupan ko. Kaya baka magulat na lamang kayo kung isang araw pinaglalamayan na ang buong pamilya ninyo. Napakasama mo, Gerald. Huwag na huwag kayong magkakamaling ipaalam tong pag-uusap natin kay Pareng Benjo. Kung ayaw niyong pagsisihan niyo ang araw na to. Ngayon, kung may sasabihin pa kayo, sabihin niyo na para maihatid ko na kayo ng ligtas sa pamamahay niyo, Ma'am Isa. Kinagabihan, balisang nakahiga sa kama si Teacher Isa. Pabaling-baling siya sa higaan, halata na hindi siya mapakali.
Mahal, ano bang bumabagabag dyan sa isip mo? Parang napakalikot mo naman. Ha? Kwan, mahal, hindi ka ba pinag-iinitan ng mga kasama mo? Hindi naman. At bakit naman nila ako pag-iinitan ako nga may mas malawak na pangunawa. Ginagalang nila ako at nirerespeto ko rin sila. Bakit mo naman ay tanong yan? Wala lang. Sige na, matulog ka na. Alam mo, mas natutuwa nga ako ngayon kasi mukhang nagkakasundo na sina Gerald at Gary. Sila lang naman ang lagi nagkakainitan ng ulo sa grupo Hindi na inaasar ni Gary si Gerald at palagay ko ay iniiwasan na nilang magbangayan. Mahal, kinausap kasi ako ni Gerald. Sabi niya, wag na raw akong makialam sa buhay nila. Yun naman talaga ang gusto kong gawin mo, mahal. Hayaan mo na sila. Total, hindi naman tayo ang naagrabyado Ano kaya kung isuplong ko si Gerald sa mga pulis? Bakit naman? Baka kung anong mangyari sa atin yan. Gusto ko lang ng mapayapang pamumuhay, Isa. Kasama ka at ang mga anak natin. Ang problema ng iba, hindi na natin dapat pansinin pa. Naintindihan mo? Isang gabi, malakas ang pagbuhos ng ulan na sinasabayan pa ng hagupit ng simoy ng hangin. Kasunod noon ay ang napakalutong na pagkulog at pagkidlat. Nag-iisa lang sa bahay si Sally dahil hindi pa umuuwi ang kanyang tiyuhin. Halos gabi-gabi na ring ginagabi ng uwi ang kanyang tiyo kasama si Gary. Laging lasing ang mga yon at gabi-gabi rin silang nakikipaglaro sa kanya. Nais man niyang umayaw, ngunit natatakot siya na baka magalit sila at baka siya ay saktan. Buhat kasi nang magsimulang dumalaw si Gary sa kanilang pamamahay ay tila nag-iba na rin ang pakikitungo ng kanyang tiyuhin sa kanya. Madalas pinapagawa siya ng mga posisyon na nahihirapan siya at nasasaktan. Bago siya nilalaro ng mga ito ay nanunood muna sila ng mga eksenang ginagaya nila pagkatapos. Kung dati pakiramdam ni Sally ay mahal na mahal siya ng kanyang tiyuhin, ngayon pakiwari niya ay nag-iba na yon. Kahit palagi siyang sinasabihan na love siya, ay hindi na niya nararamdaman ang pagmamahal dahil pinipilit na siya nitong gawin ang mga bagay na hindi nagpapasaya sa kanya. Isang malakas na pagkulog ang nagpagulat sa nagmumuni-muning dalagita, kasabay noon ang pagdungaw niya sa bintana. Nakita niya ang pagdating ng dalawang tricycle, si Gary at si Gerald. Alam niyang lasing na naman ang mga yon at kailangang ihanda na naman niya ang sarili dahil natitiyak niyang maglalaro na naman sila. Mabilis na binuksan ni Sally ang pintuan at inabutan ng tuwalya ang dalawa. Ang tagal mo naman buksan ang pinto, Sally. Ano bang ginagawa mo? Nakatulog po kasi ako, Tito Gerald. May dala ka pong ulam? Wala. Naubos lahat ng kinita ko ngayon Hindi ka pa ba naghahapunan? Hindi pa po Hintay ko po kayo. Alam mo ba, Sally? Mas masarap ang uulamin mo ngayon. Hotdog at jumbo pa. Nagugutom po ako. Kaya nga halika rito at kumain ka na. Mabilis na hinablot ni Gary ang bewang ni Sally at pinupugyon ng halik. Nagpupumiglas ang dalaga, ngunit tila wala lang yon kay Gerald na nagtungo sa kwarto para makapagpalit ng damit. Pagkatapos mo dyan, pare, pwede ka nang umuwi. Matutulog na ako. Pagsasawaan ko lang muna to. Ikaw ba, ayaw mo? Pagod ako Tsaka gusto ko lang talagang magpahinga ngayong gabi. Umiyak na lamang si Sally dahil sa ginagawa sa kanya ng lalaki. Kung dati ay dahan-dahan lang itong gumalaw, ngayon ay mapusok na at nasasaktan na siya. Uncle Gary, ayoko na. Sakit na. Ngayon ka pa ba mag-iinarte, Sally? Ang tagal na natin ginagawa to. Masakit. Masakit po. Ayoko po.
Habang nakapatong ang lalaki ay panay naman ang pagpupumiglas ng dalagita. Makailang ulit din siyang sinampal ni Gary para patigilin, hanggang sa nasipa niya ang pagkalalaki nito. Kaagad na lumayo sa kanya ang lalaki, sapu-sapo ang kanyang hinaharap, dumadaing sa kirot na nararamdaman. Mabilis na tumayo ang dalaga, dinampot ang bestida na nakatiwangwang sa sahig. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Hindi alintana ang lakas ng ulan. Wala siyang naiisip na puntahan maliban kay Teacher Iza. Nagtatatakbo niyang binaybay ang daan sa kasagsagan ng malakas na ulan, hangin at matinding kulog. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata at nanginginig ang buo niyang katawan, hindi dahil sa lamig na dulot ng panahon, kundi dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Samantala, hindi mapakali si Teacher Iza habang nakadungaw sa bintana. Nababalot siya ng pag-aalala dahil sa hindi pa nakakauwi ang kanyang asawa. Mag-aalas 10 na ng gabi at hindi siya sanay na naghihintay pa ng ganoong oras. Ay, nasaan ka na ba kasi, Benjo? Ay, teka, sino yung nakatayo sa labas ng gate? Sandali, mukhang si Sally yun ah. Dali-daling pumanaog si Teacher Iza at pinagbuksan ang kanyang estudyante. Basang-basa ang dalagita at yumuyugyog ang mga balikat. Sally, ano nangyari sa'yo? Sinong kasama mo? Ma'am, layas po ako. Ayoko na makipaglaro sa kanila. Masakit po. Sakit po, Ma'am Iza. Halika, pumasok ka muna para makapagpalit ka ng damit. Umiiyak na isinalaysay ni Sally sa guro ang mga nangyari sa kanya. Simula noong inaway siya nito, nanginginig ang dalaga at ipinakita pa sa kanya ang ilang mga pasa nito sa braso, sa hita at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Paso nila ako sigarilyo, tapos nilagyan nila dito. Sakit po, Teacher Iza. Sinong sila? Ha? Sally! Tito Errol po at si Uncle Gary. Minsan tali nila ako. Hubad. Ay, Diyos ko naman. Nasaan sila ngayon? Doon po bahay. Ayoko na uwi doon. Takot po ako. Dito na lang po ako, Ma'am Iza. Umiiyak na niyakap ni Teacher Iza ang nanginginig na si Sally nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Hello? Sino to? Saang ospital? Oo, papunta na ako ngayon dyan. Pagkababa ng cellphone ay ibinilin muna ni Teacher Iza si Sally sa kanyang mga anak. Huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino dito sa bahay, ha? Mag-lock kayo ng pinto. Kung may maghahanap kay Sally, sabihin niyo wala siya rito. Huwag kayong magbubukas ng pintuan, mga anak. Pupuntahan ko lamang ang papa ninyo. Pagdating sa ospital, nanlulumong nakaupo si Teacher Iza katabi ang nakahigang si Benjo. Ilang oras nang hindi nagigising ang lalaki. Ayon sa nagdala rito sa ospital, natagpuan na lamang nilang wala ng malay sa tricycle nito ang kanyang asawa. Sa palagay nila ay inatake umano ito sa puso. Diyos ko, bakit naman ngayon pa nagkasabay-sabay ang mga problema ko? Paano ko na matutulungan si Sally? Gayong mas kailangan ako ng asawa ko rito. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ituro niyo sa akin ang tamang landas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Ang mga alalahanin, pangamba
at paghahanap ng mga kasagutan ay natulugan na lamang ni Teacher Iza. Naalimpungatan siya nang pumasok ang doktor. Ibinalita nito na half-stroke si Benjo at nangangailangan ng masusing pag-aaruga. Dahil sa narinig, tila gumuho naman ang mundo ng guro at naguguluhan sa kung ano ang gagawin niya para kay Sally, hanggang sa maalala niya ang isang tao na tanging makakatulong sa kanila. Tama, sa pamamagitan niya, hindi iisipin ni Gerald na nakikialam ako sa kanila. Hindi niya iisiping ako ang may pakana. Hindi niya mababalikan ang pamilya ko dahil hindi ko naman siya ipagkakanulo sa mga otoridad. Hindi na nagdalawang isip pa si Teacher Iza. Nang gabi ring yun, gamit ang tricycle ni Benjo, ipinagmaneho niya si Sally patungo sa isang lugar na hindi na sana niya babalikan pa kahit kailan. Dinala niya si Sally sa isang lumang bahay na nasa gitna ng kakahuyan. May kalakihan ang bahay na yon at kababakasan ng kalungkutan. 3 mahihinang katok ang ginawa ni Teacher Iza bago nagbukas at lumangit-ngit ang pintuan ng lumang bahay na yon. Mula sa loob, iniluwa noon ang isang matandang babae. Mahaba ang buhok nito at mas tumitingkad ang pagkaitim tuwing nasisinagan ng bilog na buwan. Malamlam ang kanyang mga mata na animoy hindi na nakatikim ng kaligayahan dahil kababakasan ng malalim na lungkot. Ilang saglit pa, dumagundong ang tinig nito. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito, Isa? Ante Mira, kailangan ko ang tulong ninyo. Wala na po akong iba pang malalapitan bukod sa inyo. Mabuti naman at naaalala mo pa pala ko. Pagkatapos mo kong layasan, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ko naman sa'yo, kahit saan ka magpunta, hahanap-hanapin mo pa rin ang aking presensya. Ante, patawarin niyo sana ako sa kapangasan ko noon. Ayoko lang na ako ang magmana sa kakayahan ninyo. Natatakot po ako. Ngayon ba'y may lakas ka na ng loob, Isa? Alam niyo namang hindi ko kayang sumalo ng kakayahan niyo, Ante. Nandito ako para makiusap na kupkupin niyo muna panandalian nitong si Sally. Lumipat ang tingin ng matanda sa inosenteng dala ng kanyang pamangkin. Pinakatitigan niya yon ng husto sa kanyang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Na-stroke po si Benjo, ang asawa ko, kaya hindi ko mapagtuunan ng pansin ang kalagayan ng bata. Isa siyang biktima ng kawalang hiyaan. Sariling kadugo niyang lumapastangan sa kanya, Ante. Hanggang ngayon ay tuwag ka pa ring panindigan kung ano ang tama, Isa. Pero sige, mabuti na lamang at dito mo siya dinala. Hindi na magiging pasanin ng konsensya mo ang pagtalikod sa kakayahan ng ating angkan. Dahil itong batang ito ang siyang magmamana noon. Ante, wag. Humihingi lamang kami ng tulong sa inyo. Wag mo siyang ikulong sa kapangyarihang itim na tinataglay mo. Nakikiusap po ako. Hinawakan ni Mira ang ulo ng bata. Nag-usal ng orasyon at biglang nagsalimbayan sa kanyang gunita ang mga eksena at mga pangyayari, simula noong sanggol pa lamang ang dalagita. Tuturuan ko ang batang ito kung paano ipagtatanggol ang sarili niya laban sa mga mapang-api. Simula ngayon, Sally, ako na ang magiging pamilya mo. Hindi ka na masasaktan ng iba. Hindi ka na hahalayin ng paulit-ulit ng iyong tiyuhin at ng kanyang kaibigan. Ipapalasap natin sa kanila ang pait at paghihirap na iyong naranasan. Pinagsabantalahan ang iyong kahinaan, pinaikot-ikot ang iyong pagiging inosente at ikinulong ka sa mundo ng kalaswaan na akala mo ay normal lamang.
Hindi ka na nila mahahawakan kung sasamahan mo ko dito sa pamamahay ko, Sally. Sally, mabait si Auntie Mira. Ipagkakatiwala kita sa kanya dahil alam kong hindi ka niya sasaktan. Dito, hindi ka na masasaktan ng Tito Gerald mo. Ayos lang ba kung iiwan mo na kita dito kay Auntie Mira? Iiwan niyo po ako, Teacher Isa? Panandalian lamang naman. Pag naging maayos na ang Uncle Benjo mo, pag magaling na siya, kukunin din kita. Tapos, ipapakulong natin ang mga bad na taong nanakit sa'yo. Hindi ako sasaktan dito. Hindi kita sasaktan, Sally. Mamahalin kita at ituturing na parang isang tunay na anak. Ayoko nang bumalik kay Tito Gerald. Tatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya makukuha sa akin. Tumango-tango na lamang si Sally at hinawakan ang kamay ni Mira para sumama na sa loob ng bahay nito. Auntie, hindi na po ako magtatagal. Baka hinahanap na ako sa ospital. Maraming salamat po, Ante. Natutuwa akong makita ka, Isa. Sana'y hindi ito ang huli. Ipinapangako ko po, lagi akong dadalaw. Salamat po at hindi kayo nagtanim ng galit sa akin. Noong una, nagalit ako, pero kailanman ay hindi ako magtatanim ng galit sa pinakamamahal kong pamangkin. Matagal na kitang sinusubaybayan at hinihintay ko lang na ikaw mismo ang kusang magpakita sa akin, Isa. O siya, gumayak ka na. Malapit nang magbukang liwayway. Makalipas ang 3 buwan, sanay na si Sally sa presensya ni Auntie Mira. Mabait yun sa kanya at ang lahat ng mga bagay ay ipinaliliwanag nitong mabuti para madali niyang maintindihan. Itinuring siya noon na tunay na kadugo, binilhan ng mga sariling gamit at ipinaramdam ang pagmamahal. Sa poder ni Auntie Mira, naranasan ni Sally ang magkaroon ng isang ina. Ina na gumagabay, nag-aalaga at nagtatanggol sa kanya. Si Auntie Mira na rin ang tumayong guro ng dalaga. Hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay mag-isa dahil sa pinakaiingatan siya nito ng mabuti. Subalit isang araw, habang nagwawalis si Sally sa bakuran, biglang naningkit ang mga mata ni Auntie Mira. Naikuyom ng babae ang kanyang mga kamay at nanginginig sa galit. Pilit niyang pinapahinahon ang kanyang sarili at malumanay na tinawag ang dalaga. Sally, pahawak nga ng tiyan mo. Matapos mahawakan, nanginginig ang kanyang mga kamay na hinaplos ang muka ng dalagita. Nagdadalang tao ka, Sally. Auntie Mira, ano po yon? Hindi ko po alam yon. Buntis ka. Nagbunga ang kanilang kawalang hiyaan. Buntis? Ako po? May baby sa tiyan ko? Oo. Ayoko, Auntie Mira. Ayoko po ng baby. Hindi natin pwedeng ipalaglag yan, Sally. Ayoko nito. Sa kabilang banda, ilang buwan na ring kinukulit ni Gerald si Teacher Isa tungkol sa kung nasaan ang kanyang pamangkin. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo, Gerald? Hindi ko alam. Ayoko makialam sa buhay ninyo. Sarili kong ang problema, hindi ko masolusyonan eh. Ano ba kasing ginawa mo kay Sally? Bakit siya naglayas? Hindi ko nga rin alam eh. Paggising ko, wala na siya. Pati si paring Gary, hindi rin masabi kung bakit bigla na lang umalis si Sally. Baka naman sinaktan niyo. Hindi naman siguro aalis yung bata kung pinagsamantalahan niyo lang. Anong ibig niyong sabihin, Ma'am Isa? Ibig kong sabihin, baka nasasaktan siya sa mga kawalang hiyaan mo, Gerald. Madaling paikutin ang ulo ng batang yun. Saka kahit ginagawa ko sa kanya yun, hindi ko siya sinasaktan ng pisikal.
Ikaw lang naman ang malalapitan niya kasi sinabi mong mali ang mga ginagawa ko sa kanya. Baka nauto mo na siya kaya naglayas. Ay naku, aywan ko sa'yo. Huwag mo nga ako idamay dyan sa mga kagaguhan mo. Oras na malaman ko may kinalaman ka sa pagkawala ni Sally, uubusin kong lahi mo, Ma'am Isa, at uunahin ko ang baldado mong asawa. Kung may kinalaman man ako dyan, siguradong nakakulong ka na ngayon. Isang araw, may nagpahatid na pasahero kay Gerald sa isang liblib na baryo sa karatig na lungsod. Pinakyaw siya at kailangan lang niyang hintayin ang nagsabing pasahero dahil may kukunin lang yung importanteng dokumento sa nasabing lugar. Pasimpleng nagyoyosi si Gerald nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na muka. Sa kabilang banda naman, kagagaling lamang magpa-check up ni Sally kasama si Auntie Mira. Kailangang alagaan natin ang baby mo, Sally. Makakasama sa kanyang pagkain mo ng kung ano-anong hindi masustansya. Auntie Mira, mama na po ako. Hindi ko alam kung paano. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para gabayan ka. Aalagaan natin ang baby kasi wala naman siyang kasalanan kung bakit siya nabuo dito sa mundo, hindi ba? Opo, love ko si baby. Mama niya ako. Ay, teka, di ba gusto mo ng mangga? Ayun may bunga ang mangga nila. Hihingi mo na ako. Dito ka lamang sa may tindahan, ha? Hintayin mo lamang ako dito, Sally. Sige po. Sarap ng mangga. Naupo si Sally sa mahabang bangko habang kumakain ng banana Q. Nang biglang lumapit si Gerald at hinablot ang kanyang braso. Sally, anong ginagawa mo dito? Bakit ka naglayas? Nag-aalala ng husto si Tito sa'yo, anak. Tito Gerald, bitiwan mo ako. Ayaw ko sa'yo. Umuwi ka na sa atin. Namiss na kita. Halika na. Hindi. Ayoko sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo, Sally? Hindi mo na ba love si Tito? Bad ka. Bad ka. Nagpumiglas ang dalaga hanggang sa nabitawan yon ni Gerald. Tumakbo naman si Sally palayo rito, ngunit hinabol siya ng kanyang tiyuhin. Mabilis na nahablot ni Gerald ang mahabang buhok ni Sally at kinaladkad niya ang dalagita papasok sa kanyang tricycle. Bad ba ako? Ako nagpalaki sa'yo. Pinakain kita. Binihisan. Dapat lang napagsilbihan mo ako. Malakas na ibinalya ni Gerald si Sally sa loob ng tricycle at dinuro-duro. Subukan mong tumakas ulit. Pasasabugin ko yung uso mo. Abnoy kang animal ka. Ang takot na si Sally naman ay sumiksik sa gilid at umiiyak. Nang akmang paaandarin na ni Gerald ang tricycle, natanawan niya ang isang matandang babaeng tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Sally! Sally! Auntie Mira, tulungan niyo po ako. Sakit po tiyan ko. Naging agresibo naman ang lalaki at pinaharurot ang kanyang tricycle. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, biglang sinalubong siya ng mga naglalakihang bubuyog. Para siyang kinukuyog ng mga yon, dahilan upang matigil siya sa pagmamaneho. Bumangga ang kanyang tricycle sa isang poste at walang sinayang na sandali si Sally. Bumaba siya roon kaagad at tumakbo papunta kay Auntie Mira. Sally, ayos ka lang ba? Sally, dinudugo ka. Ang baby mo, Sally. Ang sakit po, Auntie Mira. Makalipas ang ilang araw, matamlay na pinagmamasdan ni Sally ang kumpol ng mga bulaklak na napapaligiran ng mga paru-paro. Sally, halika na. Lumalamig na ang pagkain. Auntie Mira, gusto kong gumanti. Galit ako. Galit na galit ako.
pinatay niyo yung baby ko. Parurusahan ko sila sa mga ginawa nila sa akin. Tutulungan kitang gumanti sa tiyuhin mo, Sally. Huwag ka mag-alala. Ituturo ko sa iyong lahat ng mga nalalaman ko. Sa ngayon, kailangan mo munang magpakalusog, magpalakas para sa oras na sisimulan na natin ang paghihiganti. Nasa maayos na ang lahat, ang isip at katawan mo. Paano po ako gaganti, Auntie Mira? Akong bahala sa'yo. Halika na, kumain ka ng marami. Pagsapit ng gabi, inilabas ni Auntie Mira ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang at isa-isang pinakilala kay Sally. Isang pulang panyo ang bumabalot sa isang libreto na mayroong mga bahid ng dugo. Mayroong mga karayom na iba't iba ang sukat. May mga kandila at ilang manikang gawa sa pinagtagpi-tagping tela. Mayroon ding isang garapon. Nasa 2 dangkal ang taas nito at napupuno ng naglalakihang ipis. Sally, bago natin simulan ang pagtuturo ko sa iyo, kailangan mo munang isiping mabuti kung nararapat ba itong gawin. Baka kasi bigla ka na lamang huminto sa kalagitnaan. Masisira ang ritual na gagawin natin. Parurusahan ko siya, Auntie Mira, sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Sa pampangagahasa niya. Sila ni Uncle Gary, kinasusuklaman ko sila. Kinamumuhian ko sila, Auntie Mira. Dumaan ang ilang araw ng pagsasanay ng dalagita. Halos kabisado na niya ang lahat ng mga nakapaloob na orasyon sa libretong itim. Nakatulong rin ang mga orasyon upang mas masanay siya sa pagbigkas ng mga salita nang hindi na uutal sa tuwing inaaral niya ang tamang pagbigkas ng mga kataga na nakasulat doon. Ngayong gabi, saktong kabilugan ng buwan, pwede mo nang simulan ang iyong paghihiganti sa mga hayop na yon, Sally. Kung kailangan mo ng tulong, naririto lamang ako sa labas ng iyong silid. Salamat po, Auntie Mira. Bumuo ng isang malaking pabilog na guhit si Sally gamit ang isang kulay itim na sinulid. Sa paligid noon, inilatag niya ang mga kandilang itim at puti na nakahilera sa iba't ibang sukat at sinindihan. Sa gitna ay ipinwesto niya ang sarili at ang pulang panyo. Nakapatong doon ang 2 manika na bagong gawa lamang. Nakasulat din sa mga manika ang pangalan nina Gerald at Gary. Hawak ang libreto, sinimulan ng sinambit ni Sally ang mga katagang Latin para simulan ang isang nakakapangilabot na ritual upang tawagin ang Panginoon ng kadiliman. Sa ilang minutong pag-oorasyon, biglang umihip ang malamig na hangin na animoy nanunuot sa balat. Gamit ang isang karayom, paulit-ulit niyang tinusok ang pangalan ni Gary na nakasulat sa manika. 10 pesos kung ibabalik sa iyo ang iyong kalupitan. Dadanas ka ng sakit na walang lunas. Mangangati ka hanggang sa iyong balat ay kusanang sumuko. Kahit buhay ka pa'y mangangamoy ka ng tulad ng isang naaagnas na bangkay. Dahan-dahan kang gagapang, ang sarili mong kalupitan ang siyang iyong makakamtan. Gary! Gary! Ang aking mga laway ang siya magsisilbing kamandag na tutupok sa iyong balat. Matapos na paulit-ulit sa pag-usal ng makamandag na orasyon, ibinaling naman ni Sally ang kanyang pansin sa isang manikang may pangalan ni Gerald. Tito Erald,
Akala ko ako na ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil sa pagmamahal mo. Mali pala ako. Ang ipinalasap mo pala sa akin ay hindi makatarungan. Ikinulong mo ako sa kalaswaan na akala ko'y mundo ng ating kaligayahan. Ngayon, namulat na ako sa lahat ng kalokohan mo. Ako naman na may gagawin sa'yo. Tito Erald, maglaro tayo ha. Ako ang taya. Promise, gagalingan ko. Magiging masaya ang larong ito. Tinusok-tusok ni Sally ng karayom ang bawat letra ng pangalan ni Gerald. Bumulong-bulong siya malapit sa tenga ng manika at umusal ng kakaibang orasyon. Gagawin natin tong masaya, tulad ng mga sinabi mo sa akin noon. Siguradong matutuwa ka dito, Tito Erald. Kinuha ni Sally ang garapon at binuksan niya yon. Tila nagwawala naman ang mga ipis na nakapaloob doon. Gutom na ba kayo? Gusto niyo nang kumain? Pagkatapos noon, isinilid niya sa kahon ang manikang may pangalan ni Gerald at ibinuhos doon ang mga alaga niyang ipis. Muli siyang nag-usal ng Latin na orasyon at hinipan ang usok na nagmumula sa nakasinding kandila patungo roon. Saka kaagad na isinara ang kahon nang masiguro na naikulong na niya ang usok sa loob noon. Tikman ninyo ang aking ganti. Kayong may utang sa akin. Umanda na kayo dahil maniningil na ako. Mga hayop kayo. Ibabaon ko kayo sa impyerno. Mga walang hiya kayo. Sa paulit-ulit na pagbuklat ng libreto habang sinasambit ang mga katagang nakapangingilabot sa pandinig, tinapos na rin ni Sally ang kanyang ritual. Ang ritual ng kadiliman para sa sumpa ng barang. Samantala, masaya namang nag-iinuman sina Gerald at Gary sa isang beer house. May katabi silang mga bayarang babae para aliwin ang kanilang gabi. Parang Gerald, ay, mauubos ang pera natin dito. Kailan mo ba ibabalik si Sally, ha? Gusto ko na ulit makalibre. Ay, ano ka ba? Samahan mo na lang akong hanapin siya dun sa kabilang lunsod. Dada ka ng dada dyan eh. Di ka naman tumutulong. Ay, sige, sasamahan kita. Yun lang naman pala eh. Pero ngayon, magsaya muna tayo dito. Kasama ang kani-kanilang mga babae ay pumasok sa motel ang dalawa. Habang nag-iinit ang eksena sa ibabaw ng kama, biglang napatitig si Gary sa babaeng pumapaibabaw sa kanya. Ibang muka kasi ang kanyang nakikita. Imbis muka ng babaeng binayaran niya na puno ng makapal na makeup, ay ang inosenteng muka ni Sally ang rumihistro sa kanyang paningin. Hanggang sa biglang dinilaan nito ang kanyang katawan. Ramdam niya ang malagkit na laway na dumadampi sa kanyang balat. Napapikit pa siya habang napapangiti. Sige, Sally, galingan mo pa. Very good naman ang Sally na yan. Uy, may ice cream ka bukas, ha? Sige pa. Sally, ba't tumigil ka? Ituloy mo na yan. Dali na. Nang hindi na gumagalaw ang babae, napilitang magmulat ng mata si Gary. Ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak na makitang nanlilisik ang mga mata ni Sally na nakatunghay sa kanya hanggang sa gumuhit ang nakakakilabot ng ngiti nito at bigla siyang sinakal. Bitiwan mo ako! Sally! Ano ka ba? Gusto mang manlaban ng lalaki, ngunit tila nawalan siya ng lakas dahil pakiramdam niya ay napakabigat ni Sally na dumadagan sa kanya.
At ang labis na nagdulot ng kilabot sa kanya ay ang patuloy na pagtulo ng laway nito na pumuno sa kanyang bibig. Napakalagkit noon at napakalamig. Habang patuloy sa pagtulo ang laway, nakaririndi rin ang matamis nitong paghalakhak. Ilang segundo rin ang itinagal ng eksenang yon nang biglang pinakawalan ni Sally ang kanyang leeg. Kasunod ng pag-ubo ni Gary ay ang panunumbalik ng muka ng babae na kanyang kasama. Bakas sa muka nito ang gulat at lito sa mga ikinikilos ng lalaki. Nasaan si Sally? Sinong Sally? Tayong dalawa lang nandito. Saka kanina ka pa Sally ng Sally dyan Nananaginip ka yata ng gising. Diyan ka na nga. Uy, teka, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos Tapusin mo yung mag-isa mo. Kinaumagahan, pasipul-sipul pa na naghahanda si Gerald para pumasada nang makita niya ang kanyang kaibigan. Parang Gary, kumustang galawan natin kagabi? Successful ba? Ay, ewan. Binangungot ako Binangungot? Sa ganda ng chicks mo kagabi? Tinulugan mo lang? Abay, sayang naman ang binayad mo dun. Iniwan niya ako. Ito kasing si Sally, bigla nagpakita. Nakita mo si Sally? Nasaan na siya? Oo, ay, hindi. Ganito kasi yun. Ikinwento ni Gary kay Gerald ang mga nangyari. Natatawa naman ang lalaki sa kanyang mga pinagsasabi. Lasing na lasing ka yata kagabi Kaya kung ano-ano na yung mga naiisip mo. Hindi malinaw naman na si Sally yun. Kaso, ay, ewan ko nga ba, pati ako nalilito na rin. Anong plano mo mamaya? Dating gawi? Oo naman, kailangan ko makabawi mamaya. Magkita na lang ulit tayo dun sa beer house Oo ba? Pagsapit ng gabi, nagbihis na si Gerald at nagpabango pa para magtungo sa beer house. Naisipan niyang humarap sa salamin para sipatin ang sarili nang may mahagip na mga ipis ang kanyang paningin. Dahil nakasanayan na niyang makakita ng ganoon, ay binaliwala niya lamang yon. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang lumipad ang isang malaking ipis sa kanyang batok at siya ay kinagat. Mabilis naman niyang nadampot yon at inihagis. Pinagpag niya pa ang sarili para masiguro na wala ng ipis na dumapo sa kanya. Akmang bababa na siya ng hagdan para gumayak na nang nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaagad siyang napahawak sa kanyang sentido at napaupo na lamang. Nang subukan niyang itaas ang kanyang paningin, siya ay biglang nalula. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Namamanhid na rin ang kanyang katawan at nahirapan na siyang tumayo. Pinilit niyang gumapang dahil pakiramdam niya anumang oras ay magdidilim na ang kanyang paningin. Ilang segundo ang lumipas, nawalan na siya ng malay. Tila nagbunyi naman ang mga ipis na lumapit sa kanya. Pinaligiran siya ng mga ito mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Ang lahat ay tila sabik na matikman ang kanyang laman. Ang ilan naman ay pumatong na sa kanya at nabalot kaagad siya ng mga yon. Mula sa karimlan, naramdaman ni Gerald ang tila mabigat na puwersang nakadagan sa kanya. Hindi siya halos makahinga at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa at kamay. Mahapdi ang kanyang mga mata at ang bibig niya ay tila punong-puno. Sinikap niyang igalaw ang isang daliri. Pakiramdam niya ay tila may ngumangat-ngat doon, at nang sinubukan niyang sumigaw, doon niya napagtanto na ang laman ng kanyang bibig ay gumagalaw. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, at siya ay nahindik sa kanyang nakita. Mga ipis! Bakit? Ano nangyayari? Kasabay ng kanyang pagsasalita ay ang agaran niyang pagbangon. Mabilis na pinagpag ang sarili at natatarantang lumayo sa kumpol ng mga naglalakihang ipis.
Dala ng pagkagimbal, matapos na makitang may mga kagat ang ilang parte ng kanyang katawan, napasiksik siya sa isang sulok na parang isang batang musmus na walang kalaban-laban. Takot na takot si Gerald habang nakatingin sa mga yon na umuusad papalapit sa kanya. Lubayan niyo ako! Umalis kayo rito! Sa kalagitnaan ng kanyang takot na nararamdaman, nakarinig siya ng mumunting bulong na tila kumakalikot sa loob ng kanyang tainga. Biglang tinakpan ni Gerald ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang dalawang kamay. Tigilan niyo na ako! Tigil! Tama na! Ang tunog na dulot ng mga bulong ay tila naglikha ng sugat sa kailaliman ng kanyang pandinig. Napahiyaw na lamang siya nang biglang may tumulong dugo sa magkabila niyang tenga. Nanginginig na pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na mayroong umaagos na dugo. Nang muli niyan tingnan ang sahig kung saan naroon ang mga ipis, ay hindi na niya nakita pa ang mga yon. Makailang ulit niyang iginala ang paningin, ngunit wala na ang bakas ng mga nakakadiring ipis. Subalit naroroon pa rin ang pakiramdam niya na may mga matang nagmamasid sa kanya. Samantala, hindi naman magkanda-ugaga sa pagpahid ng ointment si Gary sa buo niyang katawan. Panay ang pangangati niya na kahit nakailang ulit na siyang maligo ay hindi pa rin nawawala. Nagsimula na ring magkasugat ang kanyang balat nang madaanan ng matinding pagkamot. Naisip niyang magpatingin sa doktor para mabigyan siya ng karampatang lunas, ngunit hindi niya na nakaya pang lumabas dahil parang nalulumpo siya sa sakit ng kanyang mga kasukasuan. Buwisit na buhay to! Nakakuha pa yata ako ng sakit sa paggamit ng kahit na sinong GRO. Baka isa sa kanila may sakit sa balat at nahawa na ako. Mas lalong nakaramdam ng pagkairita si Gary nang sa pagdampot niya ng kanyang cellphone. Para sana humingi ng tulong ay battery empty na yon. Nagkataong nasira pa ang kanyang charger kaya nag-uumapaw ang kanyang inis. Lintik naman na buhay to! Buwisit! Buwisit! Hindi magkamayaw sa pagkiskis ng kanyang likod sa dingding ang lalaki. Kahit pa dumudugo na ang kanyang mga sugat, ay hindi pa rin napapawi ang kanyang pangangati. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kanyang tinutuluyang kwarto, ngunit hindi niya mapihit pabukas ang seradura noon. Mas lalo siyang nanggalaiti na mapagtantong baka nilak na naman siya ng mga kabataan na naglalaro sa labas. Lagi kasi siyang napagkakatuwaan ng mga yon dahil sinusungitan niya at hindi binibigyan ng pera. Malas din at walang bintana ang kwarto na kanyang inuupahan. Kahit anong gawing pagsigaw ni Gary para may tumulong sa kanya ay tila walang nakakarinig. Hanggang sa nagsawa na siyang humingi ng tulong at pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang balat ay naging katulad ng chicharon, naging malutong at tila nagmamantika na parang humihibok-hibok pa sa loob. Para siyang mababaliw sa pagkamot sa kung saang-saang parte noon. Ang pagkainis niya ay napunta sa paghikbi. Umiiyak na ang lalaki dahil hindi niya masolusyonan ang nangyayari sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw, hindi na makilala pa ni Gary ang kanyang itsura. Dala ng gutom, puyat at pagod, naging payat na siya. Punong-puno na ng sugat ang buo niyang katawan. Iba na rin ang kanyang amoy, tila siya ay nabubulok na.
Hapdi, sakit, kirot, at matinding pangangati ang kanyang nararamdaman. Bawat segundo, bawat minuto, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Ilang saglit pa, pumasok siya sa loob ng banyo. Hinugasan niya ang sariling mga kamay at napahagulgol na lamang nang makita ang unti-unting nababakbak na kanyang balat, na animo ay naaagnas na. Inaanod yon ng rumaragasang tubig mula sa gripo. Ayoko mabuhay ng ganito. Sawang-sawa na ako. Napasulyap ang lalaki sa lamisita. Nakalagay doon ang isang lighter. Napalunok siya ng ilang ulit. Pagkatapos ay dinampot niya yon. Tinapon niya ang ilang mga pakete ng sigarilyo at sinindihan. Nang magsimulang mag-apoy, unti-unti niyang nilagay ang kanyang kumot at ang ilang mga gamit na madaling kapitan ng apoy. Pagkatapos ay pinaligo niya ang 1 litro ng gasolina sa buo niyang katawan at pikit mata na lamang na tumalon sa lumalagablab na apoy. Samantala, nag-usap-usap ang mga kabataan dahil hindi na nila nakikita si Gary. Hindi naman nakatarangka ang pintuan nito, ngunit nakapagtataka na hindi man lang yun lumalabas kung nasa loob man ang lalaki. Nagulat pa sila nang makarinig ng isang malakas na pagsabog. Nang makitang nasusunog ang kwarto ni Gary, ay natatarantang humingi ng tulong ang mga kabataan. Sa kabilang banda, wala nang pasaherong sumasakay sa tricycle ni Gerald. Inaayawan na siya dahil takot na ang mga yun na baka sila ay madisgrasya. Lagi na lang kasing tulala ang lalaki at wala sa sarili na nagmamaneho. Kung minsan, hindi na makausap ng matino dahil parang may kinatatakutan. Kung minsan naman, maayos siyang nakikisalamuha, ngunit bigla ring pinagpapawisan at nanginginig. Nagmamadali na parabang may gustong takasan. Akala ng iba nalulung na siya sa ipinagbabawal na gamot, kaya kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi at kakaiba ang kanyang ikinikilos. Ang iba naman ay nagsasabi na baka nasisiraan na ng bait dahil sa biglang pagkawala ng kanyang anak-anakan at mahal na si Sally. Bakit kasi hindi siya magpatulong sa mga pulis para makita niya na si Sally? Ay, baka naman ibinenta niya si Sally para sa bisyo niya. Kita niyo naman, bangag yung tao. Ay nako, kawawang Sally. Pwede ba? Buti pa buhay niyo na lamang ang atupagin niyo. Huwag na kayo makialam sa kanya. Buhay niya yan, problema niya. Solusyonan niya. Sa loob ng kanyang bahay, nagmumukmuk si Gerald dahil wala na siyang kinikita sa araw-araw. Wala na siyang bigas na maisaing, gutom na at wala na ring nagpapautang sa kanya dahil hindi naman siya nakakabayad. Ilang saglit pa, nakarinig na naman siya ng mga bulong na tinatawag ang kanyang pangalan. Tito Erald! Halika, laro tayo! Sally, ikaw ba yan? Ako nga, Tito Erald. Humanda ka na. Kakain tayo ng ice cream. Biglang may kung anong malikot na bagay ang pumaloob sa pantalon ni Gerald at pumasok sa kanyang brief. Natataranta siyang hinubad yun at tumambad sa kanya ang 3 malalaking ipis na nginangat-ngat ang kanyang alaga. Mabilis niyang pinagpag ang mga yun at inapak-apakan. Ang nilikhang sugat ng mga ipis ay bigla na lamang lumobo, na magayon at nag-iwan ng matinding pagkirot. Paika-ikang naglakad ang lalaki para umupo sa isang silya upang magpahinga. Ano ba ito nangyayari sa akin? Sally! Ano ba itong ginagawa mo sa akin?
ka! Kakalbuin kitang bata ka, makita mo! Ang pagsigaw ni Gerald ay naulit ng naulit hanggang sa umabot yun sa pandinig ng kanyang mga kapitbahay. Doon na kumalat ang usap-usapan na nababaliw na siyang talaga dahil nagsasalita at sumisigaw ng mag-isa. Alam mo, mahal, mukhang sunod-sunod na kayong minamalas ng mga barkada mo. Hay, ikaw, inatake sa puso. Si Gary, nasunog. Ngayon naman si Gerald, nababaliw na raw. Alam mo, naisip ko na baka kinakarma na tayo. Kasi alam naman natin na nangyari kay Sally pero hindi ka agad tayo umaksyon. Minsan nga, sinisisi ko ang sarili ko Kasi kung naglakas loob lang talaga ako na isuplong siya sa mga pulis, baka hindi ka na-stroke. Pakiramdam ko, pinarusahan tayo ng Panginoon dahil wala akong ginawa. Naduwag tayo. Hindi pa naman huli ang lahat, mahal. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nahahadlang? Hindi na. Napag-isip-isip ko rin kasing hindi naman talaga masama ipagtanggol at ipaglaban natin yung bata. Oo, natakot ako para sa kaligtasan natin pero nakukonsensya din ako sa ginawa kong pagpigil sa'yo. Nung araw na inatake ako, yun sana yung araw na sasamahan kita sa mga pulisya. Pagkatapos na makapag-usap na mag-asawa, nabuo ang isang matapang na desisyon ni Teacher Iza. Samantala, ilang araw nang nagkukulong sa loob ng bahay si Gerald. Nahihiya na siyang lumabas dahil alam niyang siya lang ang binabantayan ng kanyang mga kapitbahay. Naiinis siya sa mga mapanuring tingin ng mga ito na tila ba siya ay hinuhubaran. Ang mga bulong-bulungan nila umaabot naman sa kanyang pandinig at nakakapanggigil yon para sa kanya. Ngunit iniisip niya na kapag siya ay nagwala, baka kuyugin lamang siya ng kanyang mga kapitbahay. Kahit nasa loob lamang siya ng bahay, para na rin naman siyang may mga kasama. Pakiramdam niya, hindi siya nag-iisa dahil may mga matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Hindi na rin siya pinapatulog ng misteryosong bulong na gumagambala sa kanyang isipan. Ilang araw na siyang puyat, walang ligo, walang kain at ni pag-inom ng tubig ay hindi niya na rin nagagawa. Dahil sa nakakaramdam siya ng matinding pagkabog sa kanyang dibdib, na kahit sa mismong paggalaw ay nagugulat siya. Hindi niya malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang sarili. Para siyang nakakulong sa hindi malamang dahilan sa hindi maipaliwanag na mundo. Mababakas sa kanyang anyo ang matinding pagod, paghihirap at pagkalito. Kahit anong kaluskos ang kanyang marinig, ay abot langit ang kanyang takot. Nanginginig siyang niyakap ang sarili habang nakasiksik sa isang sulok. Madilim ang kanyang paligid dahil sa ang bawat butas na pinapasukan ng sinag ng araw ay kanyang tinakpan. Takot siyang maarawan, takot siyang makita ng kahit na sino. Titos! Tumigil ka! Tigilan mo na ako! Biglang may nahulog na gamit mula sa kung saan at ang tunog na nilikha noon ay nagdulot ng matinding takot sa nanginginig niyang katawan. Maya-maya pa, umagos ang kanyang ihi na nakabasa sa nanlilimahid niyang pantalon. Lubayat mo na ako! Ayoko na! Ayoko na! Dala ng pangingilabot, pagapang na tinungo ni Gerald ang ilalim ng kama. Doon ay nagtago siya habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Subalit napatda na lamang siya nang maramdamang gumagapang ang mga naglalakihang ipis mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang likod.
Naipikit niya na lamang ng husto ang kanyang mga mata. Sobrang nahindik ang kanyang sistema. Ibig niyang magpumiglas, ngunit naipit na siya sa ilalim at hindi na makagalaw pa. Binalot siya ng matinding kilabot at panghihilakbot. Kinabukasan, nagising na lamang ang lalaki dahil sa tunog na naririnig niya mula sa labas. Pilit na binubuksan ang kanyang pintuan. May tunog ng mga paa na tila ginagalugad ang loob ng kanyang pamamahay. May otoridad na mga boses ang dumadagundong sa kanyang pandinig. Ilang sandali pa, nakakasilaw na liwanag ng flashlight ang bumungad sa kanyang mga mata. Nandito siya! Makalipas ang ilang linggo, masayang dinalaw ni Teacher Iza si Sally kasama si Benjo na nooy gumaling na dahil sa therapy. Nananabik naman na niyakap siya ng dalagita. Kumusta ka na rito, Sally? Maayos naman po, Ma'am Iza. Mabuti naman. Sasama ka na ba sa amin ni Uncle Benjo mo? Opo. Sasama din po si Auntie Mira, ha? Sally, patawad ha. Naging duwag ako. Hindi mo na sana naranasan ang lahat ng kawalang hiya ni Gary kung nung una pa lang ay inaksyonan ko ng kahalayan ni Gerald. Wala na po yon, Uncle Benjo. Ang mahalaga ay naipakulong na natin si Tito Gerald. Samantala, habang nasa kulungan, wala sa sariling kinakagat-kagat ni Gerald ang kanyang mga kuko nang tawagin siya ng isang pulis. Gerald, may dalaw ka. Naging malikot naman ang kanyang mga mata nang siya ay lumabas sa selda. Sally, anak, mabuti naman at dinalaw mo si Tito. Gusto lang kitang makita. Kahit hindi tayo bate, Tito Gerald, naiisip pa rin kita. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako dito. Sorry ha. Patawarin mo ako sa lahat-lahat. Alam kong hindi na mabubura sa isip mo ang mga nangyari. Pero pangako, magbabago ako dito. Magpapakabait ako para makabawi naman ako sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Galit ako sa'yo. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Mag-iingat ka dito, Tito Gerald, ha? Sandali. Aalis ka na agad. Sally, patawarin mo na ako. Ayoko na dito. Gusto ko nang lumabas. Pasensya na, Tito Gerald. Habang buhay ka na makukulong dito. Huli ko na ring dalaw to. Paalam. Sally, ayoko dito. Sinasaktan nila ako dito. Pag-iyak na lamang ang tanging nagawa ni Gerald nang lumisan na sa kanyang harapan ang kanyang pinakamamahal na pamangkin. Auntie Mira, salamat sa pagpapatuloy mo kay Sally, ha? Kukunin ko na po siya. Kukunin? Sino nagsabi sa iyong ibibigay ko si Sally, Iza? Ilalaban ko sa korte ang kustodiya nitong bata. Pero usapan natin na panandalian lamang siya sa iyo. Baka nakakabigat lang siya sa inyo, Auntie Mira. Mula nung dumating si Sally sa bahay, naging makulay ang buhay ko. Siya ang pumuno ng mga pangungulila ko sa iyo. Tapos ngayon, babawiin mo ang kasiyahan ko? Hindi ako papayag, Isa. Ma'am Isa, dito na lamang po ako kay Auntie Mira. Masaya po ako sa kanya. Pero baka may ituro pa siya sa iyo. Ayokong makulong ka sa... ano? Wala pong masasaktan kung wala pong mananakit sa inyo. Kayo na po ang pamilya ko. Ano? Huwag mo sabihin.
Auntie Mira naman. Nakatulong naman yun sa kanya. Saka hindi naman na yun mauulit. Hindi ba, Sally? Opo, basta wala pong mananakit sa inyo. Napailing na lamang at niyakap ni Teacher Iza si Sally. Proud na proud si Teacher Iza sa katapangan mo, Sally. Yon! Isa na naman pong napakagandang kwento nun, mga kaenteng, di ba? At nakakapagod. Anyway, dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Michelle. Hi, Mitch. Kay Jed Arcelo Resuento. Hi po kay Willie Galvez. Kay Vicky Abot. Hi, ma'am. Kay Chris Alcantara. Kay Mary Ann Tamashiro. Hello rin po kay Amy Viray. Kay Amy Yong. Kay Sandra Hamja. Hi po sa Bugayong family of Davao. At sa asawa ni Rosalina Bugayong na si Richard. Hi po kay Jeneline Mix Vlog. Hello po kay Joel Marasigan at sa asawa niyang si Bolen. I Love Traveled. Hello. Hi po sa Cabral family from Estela da Silva. Castillo and Reyes family from Cesa. Hi kay Charm Gavan, kay Charlie Cortezano. Hello po kay Lent TV, kay Hannah Montero. Shout out po sa Kapampangan vlogger from Hawaii. Hi kay Jing Estrada, kay Dada Kutin. Hello, cuz. Kay Richard Cadano, Joseph Arcalas, kay David Cielo from Bernadette Arcalas. Hi po kay Alma Naong, kay Earhart the Great Vlog. Hi kay Blue at sa family niya sa Nasugbu, Batangas, Pastor family. Hello po kay Doris Estander. Hi kay Mommy from Doha, Qatar. Kay Jonas Xiao. Kay Minerva Concepcion. Hi kay Rosette Ersando. Hello. Idol Ashtin. Arandela family from Clarice Arandela. Kay Gina Nicole na taga Cubao sa Don Jose. Ako po taga Socorro. Hi kay Honey Austria. Hello kay Glenda Panayas. Hi kay Agnes Malanag. Kay Glenda Gilado. Kay Maria Luz Soriano. Shout out kay Bernadette Yap from Red Villamor. Kay Annabel Refil. Kay Lourdes Grace Garde. Kay Freenuts Durupan. Hi, my honey. Kay Front Row Infinity. Hello po kay Jenmer Garcia. Kay Geraldine Bogo. Hi kay Honey Austria. Kay Lydia Lopez. Kay Marites Nalika. Sa mga construction workers sa Azuela Cove, Davao City. From Barner Baki and Kwentong Aswang Files. Hi po kay Marjorie Dequilla. Hi kay Genevieve Virtusio, kay Reka Jukoy, kay Mel Santarita, Monica Nieves, Lilian Barriga, Jennifer Sacris. Hi kay Cristiani Moncada at kay Lorna Agordo and Manuel Baldonado. Para po sa mga hindi natin nabate, may susunod pa po tayong video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.